9 o'clock at 10 o'clock pa na umaga ang kanilang mga biyahe. Ayaw na raw kasi nilang magkaroon pa ng aberya o malate dahil nga nagiging traffic dito sa area nito. Pero meron din tayong ibang mga nakita dito na nag-aantay o magsusundo ng kanilang mga kamag-anak. Ilan nga rito? Isa rito, si Aling Cynthia. Si Aling Cynthia kasi dapat kanina pa dumating yung kanyang pamangkin pero wala pa rin eh. Aling Cynthia, saan sa huba galing at anong oras ba dapat daratingin yung pamangkin? In-expect namin ng 4 a.m. Kaya kanina pa lang 3:30 nandito na kami para sabi namin mas maaga yung dating namin, baka mapaaga yung dating ng bus. Pero ngayon, sad to say, 6 o'clock na wala pa, so almost 2 hours na rin kami nag-aantay. Saan ba tong biyahe? St. Christopher yung bus, pati yung number binigay sa amin, wala pa. Pinapaalam ko nga doon sa kasama ko ngayon kung alam nila yung dahilan kung bakit wala pa rito yung bus kasi wala pa rin kaming komunikasyon. Pero on time naman po ang alis doon? On time naman. Kapag kaalis niya kahapon doon, itinext kagad sa amin na 4 a.m. supposed to be dapat nandito na yung bata. Maraming salamat po. At isa pa dito, Ivan, sinasabi na ng DOTC na talagang hangga't maaari huwag magdadala ng maraming mga bagahe. Pero ito, hindi maiwasan na kayo nakita, mga kahong-kahong prutas to, pang negosyo to at dadalhin din to sa Samar. Pero si Kuya Ping, ating po nakausap kahapon pa nandito ng 4:30. Pero hindi po siya napasakay eh. Patungong Samar din po kayo, no? Bakit po hindi kayo nakasakay kahapon? Kasi puno po yung yung bus. Yung kasama ko, yun na nakasakay. Ako hindi ho, kasi marami akong dala eh. Ano sabi sa inyo? Matitiyak ko ba kayo makakasakay ngayon? Sabi ho ni Kuya Bining, makakasakay daw ako mamaya. Anong oras po at sang biyahe? Mga 4:30 ho. Paano ho to? Ilang oras ho ba ang biyahe papuntang Samar? Abot ho pa kaya ang negosyo nyo para magbagong taon? Ewan ko po. Makahapon na rin dumating doon. Siguro mga alas 12 din po. So asa ba kayo na makakabawi pa sa negosyo? Mabibenta pa kaya ito? Sana nga po. Maraming salamat po. Ayan, Ivan, ito lang ang ilan sa mga sitwasyon dito, pati negosyo, apektado dahil sa mga delay. At ayon naman sa pamunaan ng Araneta Center Bus Terminal, 300 na mga bus ang inaasahang babiyahin nila ngayon. Sana nga walang masiraan. Mas mababa ito ng kaunti, no? 377 ang bumiyahe kahapon. At yan muna ang latest mula dito sa Cubao. Ivan? Maraming salamat, Lala Roque. Paulit-ulit man ang paalala sa atin na umiwas sa paggamit ng paputok, napakarami pa rin ang nabibiktima nito tuwing sasalubong sa bagong taon. Kaya mainam na alam nyo ang first aid para rito. Naritong report. Bahagi na nga ng kulturang Pinoy ang maingay at masiglang pagsalubong sa bagong taon. Kaya paulit-ulit man ang paalala ng iba't ibang sangay ng gobyerno, hindi pa rin maawat ang ilan sa ating mga kababayan sa paggamit ng mga paputok. Kasunod nito ay ang kalunos-lunos na sinapit ng mga nabibiktima ng paputok. Kaya ang Philippine Red Cross nagbigay ng tips sakaling mabiktima ng paputok. Sa programang On Call, ipinakita kung paano ang paglalapat ng paunang lunas o first aid sa naging biktima ng paputok. Mahalaga magkaroon ng malinis na gamit panlinis ng sugat tulad ng tubig, gasa at gloves. Yung gumagawa po sana, meron po sanang gloves, no, para maprotektahan mismo yung sarili niya. So matanggal, malinis yung mga debris, no, na merong kadalasan na meron yung mga powder dun sa galing sa paputok natin. Kung may bleeding sa sugat, mahalaga na makontrol muna ito sa pamamagitan ng paglalapat ng pressure. Simulan nyo lang doon sa pinakadulo ng kamay hanggang matakpan po natin yung buong injury ng ating pasyente. Wala ho tayo i-apply na kahit ano man. Wala na Linisin lang no, muna natin. Hindi na natin kailangan muna lagyan ng mga ointment o yung mga, lalo na po yung mga toothpaste na kadalasan po ginagamit. Yun yung alam ng karamihan, ano? Lagyan daw ng toothpaste pag naputukan o napaso. Tama po yun. Hindi na po dapat natin nilalagyan yan. No? So, sa pamamagitan lang po ng paglilinis ng malinis na tubig at pagtakip po nito ay makakatulong na to. Kapag sa mata ang tama ng biktima, kailangan din itong linisin sa pamamagitan ng tubig. Kailangan lang po natin dyan is yung tubig ay manggagaling doon sa ibabaw ng malapit sa ilong, no? Sige, sa ilong. Tutulong na ako. Saluhin natin yung tubig. Na para, no, hindi mahaluan yung isang mata na hindi natamaan. No? So pagkatapos po niyan, ay pwede na natin siyang lagyan ng isang gasa at tatakpan rin po natin yung
buong yung ating mata ng pasyente. Okay, again, pag natakpan ho, saka natin itakbo sa ospital. At kahit hindi apektado ang kabilang mata, kailangan din daw itong takpan. Yung ginagamit na lampin sa bata na malinis, pwede natin yung pantakip doon sa mata ng pasyente. No? Siguraduhin lang, alalayan lang kasi kailangan natin gawin medyo tatakpan natin yung isang mata ng pasyente kasi kada galaw po ng isang mata ay gumagalaw rin din po yung yung kabilang mata. Kailangan lang po Gayun din ang proseso ng paglilinis na dapat gawin sa naputukan daliri. Kung may butong naapektuhan dito, kailangan itong lagyan ng suporta para maiwasang magalaw. Pagkatapos itong linisin, tatakpan din ito ng gasa o malinis na tela. Malaga ring magpatingin sa doktor dahil ang maliit na sugat na sanhi ng paputok pwedeng maimpeksyon at humantong sa tetano. Pero para sa mas happy na New Year, payo ng Philippine Red Cross, kung pwedeng makaiwas, umiwas na po tayo gumamit ng paputok, no? Lalo na po sa mga kabataan na majority, no, kadalasan po ng mga nai-injure. para sa unang balita, Jiggy Manicad reporting. Sa iba pa ring balita, isang pulis patay matapos mauwi sa barilan ng operasyon ng Quezon City Police District kontra sa hinihinalang nasa likod ng bentahan ng iligal na paputok sa North Fairview. Ang report mula kay Emil Sumangil. Nakatapayan, no? Tensyonadong sitwasyon ang inabutan namin sa North Fairview Subdivision. Dumating na ang QCPD SWAT team na sasalo sa operasyon ng unang grupo ng mga pulis na target sanang manghuli ng mga nagbebenta ng iligal na paputok. Ang grupo kasi sa likod umano ng bentahan, may mga high-powered daw na armas at lumalaban ng sabayan. Palusog na sa area ng mga suspect ang SWAT nang tumambad sa aming dinaraanan. Ang dugoang si PO3 Bernardo Quintero na mula sa unang grupo ng mga pulis na pinaputukan ng mga suspect. Dinala siya sa ospital pero binawian din ang buhay matapos tumago sa puso ang balang tumama sa kanyang kaliwang balikat. Ang iba namang pulis, kumilos na palapit sa mga suspect. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon ng dakpi ng mga pulis ang lalaking ito na nasa gilid ng kalsada. Kinilala siyang si PO3 Faisal Mangapato, ang may-ari raw ng mga ibinebentang iligal na paputok at isa umano sa mga armadong lumaban sa mga pulis. Pero nagpakilala siyang bodyguard ng isang congressman sa Mindanao at purok leader daw sa lugar. Ilang minuto pa, napasok na ng SWAT team ang area sa pag-asang mahuhuli pa ang nagpakana ng barilan. Natumbok din lang pwesto ng mga iligal na paputok pati na ang bodega nito kung saan umano pumwesto ang mga suspect habang nagpuputukan. Yan ang bala, oh. Hindi yung tao. Yan ang bala, oh. Yung paputok. Hindi, huwag tayo magtalo. Hindi kami nakikipagtalo sa inyo, ha? Sister. Hindi yung tao, hindi yung tao. Inawin ko lang, bakit po may basyo? Bakit po may basyo ng bala rito? Dito kasi lalagtakbuhan ko eh. Giit ng QCPD, ang grupo ang unang nagpaula ng bala bago pa man sila nag-inspeksyon sa area. Pagdating po namin dyan sa area, Okay. nakabulagta na po yung kasama namin. May tama na po siya. Hindi pa malaman kung saang parte ng katawan may tama. Nung parating kayo, pagbaba namin siya sa sakyan, may mga armalite pala, pinutokan kami. Pero ayon sa mga tinderang aking nakausap, kinokotongan lang daw sila ng mga pulis. At yung mga fountain, pinanguha nila. Ano ba yun? May warrant ba sila na pati fountain, pangunguhaan nila, pati yung mga maliliit na ganito? Pinapot nila lahat. Sister, with due respect, illegal daw po kasi yan, sabi ng pulis. Ano masasabi? Anong illegal? Illegal ba yan? At tinitinda sa palengke? Ba't hindi kayo manghuli sa palengke? Na doon man marami yung ganyan. Sabi nila mga pulis kami, huwag kayong gagalaw. Maya-maya pa, inaresto ang isa sa mga kausap kong tindera dahil pumapalag sa ganitong paraan siya isinakay sa mobil ng pulis. Tinamaan din sa unang operasyon ng isang PO3 Jesse Adahar pero ligtas na siya at ngayon nagpapagamot. Para sa unang balita, Emil Sumangil reporting. At good news pa mga kapuso, magiging maaliwalas ang panahon sa pagsalubong natin sa bagong taon ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, wala silang namataang namumuong sama ng panahon sa anumang bahagi ng bansa. Gayunman, posible rin naman makaranas ng mga pag-ambon at malamig na panahon sa Hilaga at Silangang Luzon, pati na rin sa Metro Manila dahil sa umiiral na hanging amihan o northeast monsoon.
Makakaranas din ng pulong-pulong pag-ulan sa Visayas at Mindanao, epekto ng wind convergence. Ang panata ng isang lalaking layuning protektahan ang kalikasan. At ang pagbalik tanaw sa mga naging karangalan ng lahing Pilipino sa taong 2011. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Ay nako, from beginning up to the end, you are not going